Bakit kapag ang usapin ay tungkol sa China at diyan sa award sa atin sa West Philippine Sea within 200 nautical miles na ibinigay sa atin ng International Tribunal ay parang ang gulo ng usapin sa Pilipinas. Merong mga napagbibintangan na pro-China at sinasabihan na itong mga pro-China na ito ay na Pilipino pa naman gustong hayaan na lamang na makubkob ng China yung karapatan at jurisdiction na nandyan sa West Philippine Sea. Well, actually, kung inyo pong mapapansin, merong nagpapagulo. Yeah, may nanggugulo po dyan para hindi magkaroon ng maayos na usapan ang China at ang Pilipinas at maibigay sa atin yung claim natin dyan na inaward naman ng International Tribunal within 200 nautical miles. Sino yung nagpapagulo dyan? Bago nating sagutin yon, ang itanong muna natin ay sino po ba ang mga grupo na nag-file ng claim before the International Tribunal kumbag para magkaroon ng arbitration between our country, Philippines, and China? Ang prominenteng grupo po dyan ay ang mga liberal or mga pingkyawa. At doon sa kanilang effort ay naibigay naman sa atin ng International Tribunal yung award. At sa kasamaang palad, doon sa parte naman ng China, hindi sila sabi nga sumali doon sa arbitration na nangyari. And therefore, nasa atin yung award at i-enforce na natin. So, tandaan natin ang nag-effort na mag-claim doon sa karapatan natin dyan, jurisdiction natin dyan, sovereign rights natin dyan within 200 nautical miles ay ang mga pingkyawa. Sila yung prominenteng grupo dyan. Ito ang problema. Sila ang nakapagpapanalo dyan. Sila ang bida. Noong implementation na at kukunin na natin yung award natin na yon na para sa Pilipinas, hindi na sila nagkaroon ng tsansa. Bakit? Noong 2016, napalitan ang Pangulo ng Pilipinas sa katauhan ni Rodrigo Roa Duterte. And bilang isang Pangulo at siya ang chief architect ng foreign policy ng ating bansa, siya ang dapat mahumarap sa China para kunin yung para sa atin. Yung karapatan na para sa atin, yung jurisdiction, saka yung sovereign rights natin dyan sa West Philippine Sea. However, iba ang ginawa ni dating Pangulong Duterte dahil alam niya na hindi kikilalanin ng China yung award ng International Tribunal. Bakit? Sampal sa kanila yun . Diba? Masakit sa kanila yun. Kaya ang ginawa ni Duterte, ang sinabi niya, ilagay lang natin sa basurahan yan. Huwag na natin gamitin yan. Pero, kahit sinabi niya yun, diba? Kahit yun ay alam na alam natin ng mga Pilipino, ay ginagawa niya yung tama dahil kung ano yung nandun sa award, yun pa rin ang kanyang nakukuha sa China. Halimbawa, yung mga mangingisda natin diyan sa Zambales, di ba? After noong itong si Duterte ay nakapanumpa bilang Pangulo, napayagan ng China ang ating mga kababayang mangingisda na mangisda diyan sa Scarborough Shoal o doon sa Baho di Masinloc na malapit na inaangkin din ng China. So, to make the long story short, hindi ginamit ni Duterte yung papel na award. Pero yung laman ng papel, yun ang kinukuha niya sa mga inchik. Kumbaga, ibang daan ang kanyang dinaanan para makuha yung karapatan natin dyan. Batay dun sa papel na inaward sa atin, sa karapatan. However, nung ginagawa na yun, nakikita natin, naging maayos na ang relasyon ng China at ng Pilipinas at nakukuha nga natin yung award na yon na hindi ginagamit yung papel na yon. Aba, may pumapasok na ng gugulo. Sino yon? Itong mga pink, itong mga liberal. Bakit? Nawawalan sila ng poder at nagiging irrelevant sila. Tama nga naman, sila yung nagsimula . Sila yung nakapagpapanalo. Tapos pagdating ng implementation, wala na sila. Di ba? Ang gusto nila ay full
acknowledgement, recognition na mula simula hanggang katapusan, sila ang kikilalanin. Ayaw nila ng may kahati sa recognition. That's why kahit sinong ilagay mong tao dyan na makakapagparesolba niyan at makakapag-ayos at maibibigay sa atin yung nararapat sa atin mula sa China, hindi papayagan ng liberal yun kung hindi nila kasama or kung hindi sila yon. Dapat sila yon. So ito ay ego ito, inggit ito ng liberal. Kaya tignan ninyo, sila yung nangunguna-nguna na gumagawa ng black propaganda against China. Kapag nakikita nila na magiging maayos na ang usapan ng Pilipinas at ng China, guguluhin nila yan. Diba? Gagawa sila ng mga smear campaign, gagawa sila ng iba't ibang mga black propaganda. Sinasabi nga natin, tandaan ninyo, kung may isang tao na makakagawa niyan at makukuha yung mga award na yon, pero hindi sila yon, diba? O kaya hindi nila kasama, guguluhin nila. Bakit? Ang gusto nila, kami yan. Diba? Ang question nga, kayo ba yung nakaupo? Diba? Kayo ba yung presidente? Kasi kung ikaw ang presidente, ikaw yung chief architect ng foreign policy. Hindi sila nakaupo. So, mawawalan sila ng poder. Magiging irrelevant sila. Yun mo yun. Sila yung nagpapagulo dyan dahil ang gusto nila mula simula hanggang katapusan, sila yung bida. Ganun ba naman kami kasama? Kayo mga liberal, kayo mga pinkyawa. Hindi naman kami utak na katulad ninyo na hindi namin i-recognize kayo. Di ba, nire-recognize nga namin na kayo ang nagsimula niyan, na ipapanalo niyo yan sa International Tribunal. However, kapag iba na ang nakapwesto na Pangulo, at siya na yung chief architect ng foreign policy, hayaan nyo, huwag nyong guluhin. Di ba, dapat teamwork, di ba? Group effort. Group effort, di ba? Sama-sama tayo mga Pilipino. Dito, nahalata na kayo ay pansarili lang ninyo yung inyong gusto. Pampabida ba? Di ba? Hindi kayo mawawalan ng poder dito or lugar. Mare-recognize pa rin kayo. Ma-acknowledge yung effort ninyo. Kaya hayaan nyo na. Huwag nyo na kaming tawagin ng pro-China kami na ayaw namin ibigay. Lahat ng Pilipino, kahit DDS yan, baka nga kami pa ang mas gusto naming makuha yan. Pero, dun sa mas maayos na paraan at sigurado na makukuha natin yan nang walang dadanak ng dugo, walang gulo, yung strategy. Diba? Doon tayo nagkakatalo. Diba? Pag may nakikita kayo na magiging maayos na, gagawin nyo, guguluhin nyo. Bakit ang gusto nyo? Kayo ang bida. Kayo na nga ang bida. Sige, ibibigay na namin sa'yo, kanyo ang bida. Diba? Walang problema doon, pero wag nyong guluhin ang negosasyon. Diba? Katulad ngayon, diba? Nakita ninyo na itong si Senator Marcoleta nakipag-usap dun sa ambassador. Di ba ito yung di ba? Doon nagsimula yung kaguluhan na uli ngayon. Pinaikot ninyo sa social media dahil nakita nyo may nakikipag-ayos. Diba? Dahil ayaw ninyo na may tao na makikipag-ayos. Gusto nyo kayo. Hindi nga uubra yung yung style ninyo. Diba? Na babrasuhin nyo. Hindi nyo kayang barasuhin ng China. Daanin nyo sa santong dasalan. Ayop.